So, mas maigi na yon na sabihin mo yung tapat, Brad, sis, pasensya ka na, pero hindi ko nagustuhan yung nasabi mo, hindi ko nagustuhan yung ginawa mo sa akin. Pero mahal kita kay Lord, sana maayos natin ito. At mas nagiging effective, katatapusan ng communion natin mga kapatid, kung gano'n ang ating ginagawa, hindi, bagamat nakakapasok, nakakagawa ang kaaway, at alalahanin nyo, hindi na nagkakasala ang mga anak ng Diyos, tama. Pero pwede tayong matrap ng kaaway sa isang sitwasyon, nagkakamali tayo. Now, huwag nating sarilinin, huwag nating itanim sa ating puso yung mga bagay na negatibo against our brethren kasi matutulad tayo sa ganito. Nakikita natin mga kapatid. So, being true depends on the personality of others. Hindi nakadepende ang ating pagiging totoo kung totoo ang ating kapatid o hindi. Ang pagiging totoo natin saan nakadepende? Kay Kristo. Ang tinitingnan natin dito bilang isang church, si Kristo. Kung hindi man natin makita yung kapuspusan ni Kristo sa isang kapatid, then nasa process yun. May ginagawa ang Diyos sa buhay nun. At malaki nga yung tulong ng panganalangin sa bawat isa, pakikipag-usap sa bawat isa ng may concern at pag-ibig. After all, we are all our brother's keepers, sabi ng Genesis. Tama ba? And some issues on obedience. Mahalaga to, obedience. Kasi mga kapatid, ang building blocks ng perfection ay obedience to the word. Saan ba kayo? Kung gusto natin ma-perfect, dahil pinag-uusapan natin dito, perfection. Kaya dapat may honing, dahil kailangan may tapyasin sa atin. Kung ano man yung negatibo, kailangan tapyasin yan. Kaya hindi sabihin ng pag-honing. Sinishape tayo sa dapat nating shape. Okay? Para mag-fit tayo doon sa character ni Kristo. Now, obedience is the building blocks of perfection. Kasi nga, sabi ng message na token, hindi ko na sinulat dyan, obedience to the full Word of God entitles you to what? The token. What is the token? Baptism of the Holy Ghost. And meaning, mga kapatid, kapag nasa iyo ang baptism of the Holy Ghost, nasa perfection ka. That means, mga kapatid, mayroon kang rapturing faith. Therefore, obedience upon obedience, pagsunod at pagsunod sa salita ng Diyos. Kahit pinakamaliit na obedience yan, mga kapatid, nadadagdagan ng Holy Spirit sa buhay mo. Amen? Nawawala yung dating ikaw. Hanggang sa pagsunod mo ng pagsunod, pagsisigap mo ng pagsunod ng pagsunod. It is like a little thing. Maliit lang na bagay ito kung tutusin ng obedience, pero malaki ang nagagawa niyan upang matanggap mo ang rapturing faith para ma-perfect ka at ma-rapture ka nga one day. Nakuha natin mga kapatid. Kaya sabi, being true to one another, ang propeta mismo na si Paul nagbigay ng direktang payo tungkol sa issue ng Colossians. Colossians chapter 3 verse 9, lie not one to another. Huwag na tayong magsinungaling sa isa't isa, seeing that you have put off the old man with his deeds. Sino ang hindi sinungaling? Si Kristo. Ngayon, kung pinapasok mo na si Kristo sa ating mga puso, mga kapatid, hindi ka na magiging sinungaling. Magiging tapat ka na. Amen ka ba doon, mga kapatid? Mababago ka. Sa atin lang, mga kapatid, hindi tayo natin kayang bagoy ng ating sarili. Makita natin, wala tayong kakayanan na iligtas ang ating sarili, wala tayong kakayanan na bagoy ng ating sarili. It's Jesus alone. So, kapag pumasok na Espiritu ni Kristo, hindi ka na magiging sinungaling. Kasi sino yung father of lies? Sino ang ama ng kasinungalingan? Si Satan. Okay? And, talagang full of wisdom si Paul, pinuntirya niya mismo yung building units ng isang church, which is the family. Tingnan mo to. Alam mo, ang Diyos, hindi maglalagay ng mga bagay sa kanyang kasulatan nang walang kabuluhan.
Hindi siya nagsasayang ng salita. Sa bawat sasabihin ng Diyos, makapangyarihan yan, may purpose yan, may gagawin yan. Kailangan natin yung basahin at sampalatayanan. Kaya mismo family ang kanyang pinuntirya. Wives, mga asawang babae, submit yourself unto your own husbands as it is fit in the Lord. So pagpapasakop ito, mga kapatid, submission, pagsunod ng isang babae is the victory of a woman. Of course, tayo namang mga lalaki, mga kapatid, husbands, love your wives. Pagpapasakop din yan. Tayo mga lalaki kasi, mga kapatid, okay lang tayo na maging understanding. But, hindi ibig sabihin na lesser vessel yun eh, babae yung mga kapatid eh, parang tayong mga boss. Mas maganda kung tayo mga pero understanding. Kasi, kung yung babae ay ang ulo niya ay lalaki, mga kapatid, at alang-alang kay Lord, it is fit to the Lord na sundin mo yung asawa mong lalaki in all things. In all things. Yes. That, ang babae type ng church, di po ba? Paano mababaptize ng Holy Spirit? Paano niyang paghaharian ang isang buong church? Kung hindi tayo magpapasakop sa Kanya. Right? Ganun din ang bawat sangkap ng babae bilang individual, isinusuko mo yan sa asawa ng lalaki. Pero yung asawang lalaki, dahil ang ulo natin ay si Kristo, mga kapatid, hindi naman pwede na one way lang. Give and take ito. Siyempre, kung give and take, magandang samahan. Tapat kayo sa isa't isa, nagdadamayan kayo sa isa't isa, nagpapasanan kayo ng bigat ng isa't isa. Kaya pamilya ang una niyang pinagkiriya dahil building blocks ito ng church. Hindi magtatagumpay ang isang church na magulo ang isang pamilya. Okay? So, tinuturuan tayo ng mga bagay na ito, mga kapatid. Husbands, love your wives, be not bitter against them. Okay lang na ang ulam natin laging ang palaya. Healthy yun. Pero huwag natin panatilihin yung bitterness. Kung minsan, kung natalakan tayo ng ating asawa, no ATM. Restricted access sa ATM. Pag-usapan yun, mga kapatid. Kung hindi ma-resolve ng paasawa, humingi tayo ng tulong sa pastor. Dahil ayun ang ministry ng pastor, pag-ayusin ang isang pamilya. Okay? Children, mga anak, obey your parents in all things, for this is well-pleasing unto the Lord. Kapag ang mga batang yan ay naturuan talaga sa daan ng Panginoon at sinusunod nila, obedience, mga kapatid, ang kanilang mga magulang, kahit mga bata pa yan, mga kapatid, kung oras na ng rapture, mararapture yan. Dahil lang sa obedience. Nakuha natin, mga kapatid. Sinabi ng Ephesians chapter 6 verse 1 to 2, dahil problema din ng Ephesians yan, pagsunod, mga kapatid, at binili natin yung mga anak, at sabi ni Paul doon, mga anak, sundin nyo ang inyong mga magulang, igalang ninyo ang inyong mga magulang, honor thy father and mother in all things, kasi ayan yung unang utos na may kalakip na pangako, hahaba ang buhay mo. Now, hindi tayo nagpo-focus sa buhay na natural lang. Dahil kung hanggang kailan lang yung purpose ng Diyos sa ating buhay, bata ka man o matanda, pwede ka niyang kunin. Pero ang pinag-usapan natin dito, yung mahabang buhay, ay yung buhay na kasama si Lord. Dahil kung kasama mo si Lord, eternity ang katumbas niya. Ay ang talagang gustong sabihin ng Ephesians chapter 6 verse 1 to 2, Colossians chapter 3 verse 20. Fathers, provoke not your children to anger. Relasyon ng ama sa mga anak. Kasi kung ipoprovoke natin, ibig sabihin yan ay mumungkahiin mo sa galit. Magbigay ako ng example, mga kapatid. Sabi ni Brother Branham, itong juvenile delinquency, yung mga anak na hindi responsable, hindi masunurin, sakit ng ulo, hindi lahat kasalanan yan ng bata.
Ang number one na problem dyan, kung mismo sa pamilya nila, ang kanilang mga magulang ay word delinquent. Ang daming mga problemang family ngayon, ang daming problematic na mga kabataan ngayon, kasi doon sa mismong bahay, sabi ni Brother Branham, marami kayong makikita sa message, kung itype mo yung parent delinquency. Paano mong aasahan na mag-raise up ka ng isang henerasyon ng kabataan na magiging magulang din one day pag magtatagal pang Panginoon, ng mga responsableng asawa at magulang, kung mismo yung pinanggalingan nilang pamilya ay punong-puno ng mga beer doon sa ref. Buti na lang sana kung beer brand. Mag-inuman na lang tayo ng beer brand. Kung punong-puno ng mahjong doon, punong-puno ng mga baraha doon, yung mababasa niyo sa message, mga kapatid. Kung mismo yung mga magulang, mga kapatid, hindi mo makita ng pagiging responsable. Paano mong ituturo na masama ang paninigarilyo sa bata kung mismo yung ama naninigarilyo at yung nanay ay naninigarilyo? Simple example lang, mga kapatid. So, ang mga bata natututuyan una sa example ng mga tinitingalan nilang authority. Okay? It's because the parents has neglected. Pinabayaan nila, alam na nilang mali, ginagawa pa rin nila. A whole lot of it is the way the church never preached it. Ayan pa yung isa. Kapag yung preaching, kapag yung preacher, yung church, hindi ipinapangaral yung pure word, mga kapatid, madaling pasukin yan ng kaaway. Dahil kapag hindi namuhay daw yung Espiritu Santo sa puso ng tao, kung interesado ang Diyos sa'yo, interesado din ang kaaway sa'yo. Interesado ang Diyos na i-build up ka, ayusin yung buhay mo. Interesado naman ang kaaway ka na pabagsakin ka at sirain ang buhay mo. Now, kapag hindi naghari ang Holy Spirit sa buhay ng tao, ang kaaway, ang demonyo, ang magtitake over nun. Biblical ba yun, mga kapatid? Tama, di ba? Dahil sinasabi ng Bible, kapag ang isang tao ay nalinis na convert siya kay Lord, nalinis siya, na papatal, pero tumigil siya, hindi siya nabaptize ng Holy Spirit, wala doon yung strong man sa kanyang house, sa kanyang buhay, sa kanyang puso. Yung demonyo na napalayas na yun, magtatawag pa ng 7 na mas malalakas na demonyo kaysa sa kanya, at para silang gang, para silang sindikato, naatakihin nila yung taong yun, at dahil wala doon ng Holy Spirit, wala doon yung strong man, pag pumasok yung mga yon, worse pa ang kalalagayan nun kaysa nung dati. Ganyan ang labanan sa spiritual, tama ba? Kaya makikita mo, kapag hindi na natili sa salita ng Diyos ang isang tao, kahit pag tumanggap yan nung una, tapos hindi siya nagpatuloy, nagiging mas magulo ang buhay niya. Iba ang nagagawa ng pagsunod sa salita, mga kapatid. Kaya sabi niya, get back to the gospel, preach all-time holiness, and get it into the church again. We must have a standard. Kahit na parang old time na ito, parang laos na, mga kapatid, parang lipas na sa panahon. Ganyan ang gusto lang sa libutan, modern day world. Ganyan ang kaisipan ni Satan. Nire-reject na ang mga turo ng Bible, inaalis na ngayon sa mga tahanan, inaalis na sa school, pinagbabawalan na ngayon mga bata sa Amerika, mga kapatid, na magdasal. Ano expect mo sa ganong bansa? At kumakalat yan, mga kapatid. Pero kahit na luma to, ang tao lang naluluma. Ang mga uso lang ng sanlibutan ang naluluma. Ang salita ng Diyos, langit at lupa, lilipas yan. Langit at lupa, malalaos yan. Mga ginawa ng tao, malalaos yan, lilipas yan. Pero ang salita ng Diyos, mananatili kailanman. Hindi yan laos. Dahil ang tunay ng inawin natin, the steadfast love of the Lord will renew us every morning. Laging bago, di po ba? And here we are, Colossians 3:9-18-23. Servants, obey in all things your masters, according to the flesh. Hindi sa pagiging eye service, pagiging lip service,
Ang paglilingkod natin bilang mga lingkod, kung tayo man ay mga katulong, mga kapatid, pinaglilingkuran natin ang isang amo, we are God pleasers, not men pleasers. Hindi dahil nandyan si boss o nandyan si amo, ay doon tayo magpapakitang gilas. Alalahanin natin mga kapatid, ang pinaglilingkuran natin ay ang Diyos. Mga Kristiyano tayo, mga kapatid. Example niyan is si Philemon at Onesimus. Kilala niyo ang mga characters na to? Di ba mayroong isang aklat sa Bible dedicated kay Philemon? Familiar kayo? After Timothy yata yun. Si Philemon at Onesimus, taga-Colossians yung mga yan. Isa sila sa mga members ng Colossian Church. Ang problema si Onesimus, reklamador ng kontento. At kapag inuutusan siya ni Philemon, dahil siya yung amo niya si Philemon, napupuno siya hanggang sa lumayas ito. Kaya nung lumayas siya mga kapatid, ang namit niya naman si Pablo. Pinag-aralan siya ni Pablo ng ganito. Kaya sabi niya kay Philemon, sinulatan niya si Philemon, mababasa niyo doon, noong unang panahon, wala kang pakinabang kay Onesimus. Pero natuto na siya, nag-mature na siya. Sana tanggapin mo siya uli, ibabalik ko siya sa'yo. At kung ano man yung kulang niya, i-charge mo na lang sa akin. Ganun yung pagmamahal ni Pablo, ganun niya tinuruan si Onesimus. At naging kapakipakinabang na siya mga kapatid sa ministry ng Colossian Church. At best friend na sila ng kanyang amo. Brothers and sisters na talaga sila. Brothers mga kapatid. Hindi na sila amo at basta amo at saka lingkod lang. Nagtuturingan na sila bilang mga brothers. Mas maganda yung ganun mga kapatid. Ang higit sa lahat, dahil ang lahat naman ng yan na pagsunod natin at pagiging tapat natin sa isa't isa, ginagawa natin ang lahat ng yan, whatsoever you do it heartily as to the Lord. Ayan ang tunay na pagsunod. Amen? Ginagawa mo yan dahil mahal mo si Lord. Ang hirap sumunod kapag hindi mo mahal ang isang tao. Kapag hindi mo mahal ang iyong magulang, kapag hindi mo mahal ang iyong asawa, ang hirap sumunod. Tama ba? Ituturing mo na set ito ng do's and don'ts, itong Bible na ito, kapag hindi mo mahal si Lord at hindi mo makita na si Lord at ang buong Bible, ang salita ay iisa. Na ang Diyos at ang salita ay iisa. Do you agree? John chapter 1 verse 1 to 3 and then verse 14, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. At yung Word na yon became flesh and walked among us, and dwelt among us. Sino yon? Di ba yun yung Diyos na lumalang tapos naging tao one day? Kaya ang Word na to, si Jesus Christ in Bible form. Ngayon kung sinasabi natin mahal natin ang Diyos, sabi ni Lord, if you love me, obey my commandments. Kaya nga, ganun ang nagagawa ng obedience. Ginagagalan yung pagtitiwala mo sa Diyos, pananampalataya mo sa Diyos, nagtitake over ang Holy Spirit dahil nalulugod siya sa'yo. Siya yung kumagit sa'yo ngayon, nagkukontrol sa'yo para hindi ka mapahamak hanggang sa marating mo yung perfection. Sa bawat pagsunod mo, alalahanin mo to kapatid. Pagsunod mo sa salita, sa bawat pagsunod mo, nadadagdagan ng rapture and faith mo, lumalaki ang Holy Spirit sa'yo, and one day, mararanasan mo ang body change. Rapture and faith ang katumbas niyan. Okay ba mga kapatid? Now finally, isa pa sa mga challenges sa Colossians, katulad ng nangyayari sa Corinthians, Philippians, Thessalonians, ay mga false teaching. Now, sinabi ko kanina na ang sentro kasi ng ministry ni Paul ay sa Ephesus. Bigyan na niyang dalawin itong Colossians. Kaya si Epapras ang pinadala niya doon para maging pastor. Pero doon mismo sa Ephesus, sabi niya, testimony niya
doon sa mga Corinthian churches, nakipaglaban siya ng matindi sa mga beast of Ephesus. No, hindi ito mga hayop, pero ugaling hayop, maninila. At doon mismo sa Colossians, mga kapatid, matatagpuan mo ang matitinding mga religious spirit. Una, yung mga Jewish legalists, kasi compose ang Colossians ng mga Jewish at mga Gentile believers. Pero pinasok yan ng mga Jewish legalists na kung saan, kung ano daw yung law ni Moses, dapat ayon din ang sundin ng mga tao. Well, kapag ibinalik mo sa law ang tao na wala si Kristo, mga kapatid, walang salvation yon. Kasi nga, walang makakatupad ng law. Tama ba? Walang makakatupad ng law. So, yun yung isang problema nila. At yung isa pa ay yung tinatawag na Gnosticism, isa yung philosophical belief. Philosophy is love of wisdom. At sa message ni Brother Branham na wisdom versus faith, ang worldly wisdom galing kay Satan yun. Kay Satanas. Right? Ang bagamat maganda itong nakikita natin, maginhawa itong buhay natin dahil sa mga technology nito, masarap magka-aircon, mga kapatid. Pero ano ang nasa-sacrifice dito sa aircon? Ozone layer na pumoprotekta sa atin sa ultraviolet radiation ng sun. At yung mga materials niyan, mga metal niyan, saan hinubukay yan? Sa earth. Yan ang wisdom ng man. Pero noong panahon ni Adam and Eve, aircon talaga yun. Air continuous. Pero puno ng puno, puno ng buhay. Hindi sila napapaso, hindi sila nagiginitan dahil cover sila ng holy veil. Ano bang pipiliin natin? Yung ganong kalalagayan o yung ganitong kalalagayan ng pagsamantala lang? So sana nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. So, ito ay wisdom ng sanlibutan. It is a belief system that diminished the humanity of Jesus and suggested secret knowledge for salvation. Ano daw? Ganito yan. Ganito na pala noon pa sa panahon ni Paul na si Jesus Christ tao lang sa kanila. Na ito ay walang kapangyarihang magligtas. So ibig sabihin, pwede pa tayong gumawa ng mga sarili natin paraan para tayo ay maligtas sa ating sariling kakayanan. Never na ganon ang message. Kaya itong mga INC na ginawa nilang tao lang si Jesus Christ, itong Jehovah's Witnesses na ginawang lesser God si Jesus Christ, these are false teaching based on the doctrine of Gnosticism. Nasabi, sir, kaya nga direktang inatake yan ni Pablo. Isa sa pinakamalinaw na teaching ng Godhead ay makikita mo sa book ng Colossians. Sabi niya, siya ang nagpalaya sa atin, delivered us from the power of darkness, the power of Satan, and had translated us, kinonvert tayo, binago tayo, upang makarating tayo sa ating tunay na identity, tayo ay mga anak ng Diyos. Our identity, we are in the kingdom of His dear Son, in whom we have redemption through His blood. Ibig sabihin, walang ibang tagapagligtas, walang dugo na pwedeng pambayad, kundi dugo lang ng Son na ito. At alam natin na siya lang, ang Diyos lang ang tagapagligtas. Pero nung naging tao siya, nasa Kanya na ngayon yung kapangyarihang magligtas. So hindi lang ito tao, kapatid. Ito ay Diyos na naging tao. Banal yung Kanyang dugo, perfect sacrifice yung Kanyang dugo. Kahit gaano pa tayo kabuti dito, mga kapatid, hindi natin maililigtas ang ating sarili, hindi natin maililigtas ang ating kapwa. Anong kapangyarihan ng Papa? Anong kapangyarihan ng mga denominations? Wala. Si Jesus Christ lang, mga kapatid. Our only Savior and Redeemer. Kasi ito pa, who is the image of the invisible God? Ang Diyos na hindi nakikita dati, naintindihan na natin, nung nagkaroon na siya ng forma, naging tao pa siya, ang pangalan niya Jesus Christ. Kaya nag-God yun, kapatid, of every creature. Sabi niya, the very beginning, the very God, ang beginning of all creation. For by Him, sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nilalang sa langit, sa mundo, sa sanlibutan, mga nakikita at hindi nakikita, visible and invisible.
mga pamunuan man yan, mga nasasakupan man yan, mga kapangyarihan man yan, principalities, powers, all things are created by Him and for Him. And He is before all things. Ibig sabihin, kung hindi siya ang nauna, walang malilikha. At alam natin sa doctrine ng Godhead, mga kapatid, una siyang lumalang ng kanyang katawan. At mula doon, mga kapatid, nilalang niyang lahat ng bagay. Tama ba? Dahil yung Logos, ayon yung Kristo. At naging theophany iyon. Dati siyang ganon, para siyang hollow. Nang magsimula magsalita ang Diyos, may makikreate. Dahil may power ng creation ng salita ng Diyos. Hindi magsasalita ang Diyos na walang matatransform, na walang makikreate, na walang mababagong atmosphere. Amen? Lumitaw yan. Yan nasa ulo ng ating propeta. At naging formang tao yan. Kaya Genesis 1:26-27, nilalang daw tayo sa pamamagitan ng kanyang salita na kawangis ang Diyos, sa imahe mismo ng Diyos. Dahil nagsalita ang Diyos doon, let us make man in our image. Right? Nung nagsalita siya, lumitaw yung kanyang imahe, which is man. So created tayo ng word ni Lord. Hindi tayo talaga nanggaling sa pamamagitan ng perverted reproduction, which is sex among animals. Nakakaintindihan tayo, mga kapatid? So, sabi niya, nagre-diretso na pala siya. Okay. He is before all things, and by Him all things consist. And He is the head of the body, the church. So, this is now talking about the relationship of God and the church. Kapag siya yung head, siya yung, ibig sabihin, ulo, siya yung asawa ng church. Ibig sabihin, obligado ang church na buhayin ka, protektahan ka, turuan ka, pag-aralin ka, suportahan ka sa lahat ng bagay, back-upan ka. Dahil ang turing niya sa church, sarili niyang katawan. Church, body of Christ. Nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Ang humiwalay sa ulong yan, mamamatay. Who is the beginning, the firstborn of the dead, that in all things He might have the preeminence. It pleased the Father that in Him should all fullness dwell. Yung Father na Spirit, mga kapatid, ang interpretation niyan ay tumira siya doon sa katawan na yon na tinatawag niyang anak. Dahil nilinaw din ng Colossians 2:9-10, in Him, which is our Lord, amen, dwell all the fullness of the Godhead bodily. Napakalinaw ng turo dito eh. Lahat ng mga pagkontra ng mga Gnostics tungkol sa katuruan ng Godhead at kung saan nila inililigaw yung mga tao, nililito nila sila. Kaya nagkakaroon ng mga friction doon sa loob ng church. Dahil ganito yung Godhead ng isa, ganito yung Godhead ng isa. Pero nung si Paul lang nangaral, salita ng isang iyon, direkta, malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw, ang Diyos ngayon, nagkatawang tao, nanahan doon sa laman ng pangalan ng Jesus Christ. At doon ka lang pwedeng makumpleto, which is the head of all principality and power. Kompleto, nandyan na ang iyong kagalingan, nandyan ang kaligtasan mo, nandyan ang kapayapaan mo, name it, nandyan yung provision mo, He's the Jehovah Jireh, Jehovah Rapha, Jehovah Shammah, all the attributes of this, all things that you need, hindi ka mapupulang kay Kristo. Pwede na ba yung sales ko? Kaya nga sabi ni Brother Branham, lastly, mga kapatid, works are fine, kasi ayun yung doctrine ng Gnostics eh. Tao lang si Jesus Christ. So pwede kayong gumawa ng anumang pamamaraan nyo na you know na pwede kayong maligtas. Ganyan ang turo ng Buddhism, ganyan ang turo ng Confucianism, Zoroastrianism, Islam. Pero hindi ganon. Ito ang pagkakaiba ng tunay na doktrina na tinatawag na gospel, mga kapatid. Works are fine, but they don't save you. They don't make you perfect. It is Christ or perish. Pag wala si Kristo, patay pa rin ang taong yan. It is not even Christ and works. It is Christ alone.
This age began with the years of Arminianism. O ito pa yung itong Arminianism, anak ng Gnosticism. They do not believe that Christ is the reality. Na siya yung completeness mo, na siya yung lahat-lahat mo. You're all in all. Hindi siya yung reality. Ganyan ang turo ng Arminianism. So kailangan mo pagdagdagan ng iyong works. Walang problema sa works. Sabi niya, I believe in good conduct. Kasi kung saved ka, automatic, gagawa ka ng mabuti. You will do righteously kasi nandoon yung Savior mo. But let me tell you now, sabi niya, ang kaligtasan, salvation is not Jesus plus. It is Jesus alone. Salvation is of the Lord. From start to finish, it is all God. Kaya ayun yung tinitingnan natin, doon tayo sumusunod kung ano yung leading niya mga kapatid, maraming paglilingkod na presuming lang, walang kaligtasan mga kapatid. Let His life be in me. Kaya ang buhay ni Kristo ay mapa sa akin at ang kanyang dugo ang maglinis sa akin hanggang sa mabaptize ako ng Holy Spirit. Let it be His Spirit fills me. Let it be His word in my heart and my mouth. Let it be His stripes that heal me. Ito yung reality. Ito yung kumpleto natin, kakumpletuhan na natin. Let it be Jesus and Jesus alone, not by works of righteousness which I have done. It is Christ is my life. Amen. Amen. And the Lord bless us mga kapatid. Shall we stand and ulitin natin yung in Christ alone. Kung meron bang dapat mataas, si Kristo lang mga kapatid. Pag naitaas si Kristo, kasama niya tayong itataas niya.